Welcome to my channel! Learn with Teacher Annie! Matatag Curriculum, Filipino, Grade 4, Quarter 3, Week 2. Ang ating tatalakayin ay tungkol sa liham pangkaibigang pakikiramay at hugnayang pangungusap. Pamantayang pangnilalaman na ipamamalas ng mag-aaral ang kahusayan sa pagpapalawak ng bokabularyo, kamalayan sa gramatika tulad ng denotasyon, konotasyon, pag-unawa sa tekstong naratibo tulad ng mito, epiko, tulang pambata at kwentong kababalaghan at tekstong informatibo o paglalahad muli o recount ng talambuhay, biography ng taong may makabuluhang ambag sa lipunan. Paglinang ng mga kasanayang produktibo gamit ang wika upang makalikha ng tekstong tumatalakay sa mga paksaing lokal o regional na naaangkop sa edad at nagsasaalang-alang sa kasarian batay sa layunin, konteksto at target na madla. Pamantayan sa pagganap. Nagagamit ng mag-aaral ang pagkakaroon ng kahusayan sa wastong gramatika, kaangkupan ng salita o retorika, estilo at estruktura sa paggawa ng salaysay ng karanasang lokal o regional at tungkol sa sarili o talambuhay ng sarili o autobiography. Kasanayang pampagkatuto. Nakabubuo ng teksto batay sa iba't ibang layon ng akademya at transaksyonal na teksto tulad ng liham pangkaibigang pakikiramay at nakabubuo ng pahayag gamit ang hugnayang pangungusap. Simulan na natin. Day 1. Mga bata, ano ang mga dahilan kung bakit sumusulat ng liham sa kaibigan? Mahusay. Narito ang ilang dahilan tulad ng pangungumusta, pag-alam sa kalagayan, nakikiramay, at pagbabalita. Ngayon ay pangkatin ang mga mag-aaral sa 5. Pabunutin ang leader ng pangkat. Pagkatapos ay magbigay ng komento ang bawat miyembro sa nabunot na paksa tungkol sa mga bahagi ng liham. Kailangang matalakay kung ano ang nilalaman sa bawat bahagi ng liham. Tatawagin ang leader ng pangkat upang magbigay ng napagkasunduan ng kanilang pangkat. Gawing gabay ang halimbawa. Batay sa halimbawang liham, itala ang mga nilalaman na nakasaad sa bawat bilang, tulad ng una, pamuhatan, pangalawa, bating panimula, pangatlo, katawan ng liham, pang-apat, bating pangwakas, at pang-5 ang lagda. Ngayon ay magkakaroon naman tayo ng isang komento class kung saan bago talakayin ang liham pangkaibigang pakikiramay, sikaping tuklasin ang kasinghulugan ng mga salitang nakasaad batay sa komento ng kapareha. Magtala ng 2 parirala o kaisipan hinggil sa salita. Ngayon ay ating talakayin tungkol sa aralin ng liham pangkaibigang pakikiramay. Ano nga ba ang tekstong transaksyonal o liham pangkaibigang pakikiramay? Ito ay ang liham o tinatawag ding sulat ay isang mensahe na naglalaman ng balita, impormasyon, nararamdaman o pangungumusta ng nagpadala sa inaasahang tatanggap o babasa nito na nasa malayo o ibang lugar. Narito ang isang halimbawa ng liham kung saan makikita ang bahagi ng pamuhatan, ang bating panimula, ang katawan ng liham, ang bating pangwakas, at lagda. Mga bata, pagmasdan ang nasa larawan. Mahusay. Ngayon ay ating alamin ano nga ba ang pamuhatan. Naglalaman ito ng pangalan ng taong sumulat ng kanyang pinagmulan o tirahan at petsa kung kailan sinulat ang liham.
Ang bating panimula naman ay ito ang simulang pagbati ng sumulat sa kanyang sinulatan. Kalimitang ginagamitan ito ng mahal na kaibigan, mahal kong ate, mahal na punong guro, mahal kong guro, at iba pa. Ang pagkakasulat ay sinisimulan sa malalaking titik at sinusundan ng bantas. Katawan ng liham. Dito nakasulat ang mga nais sabihin ng sumulat sa kanyang padadalhan ng liham. Bating pangwakas. Sa bahaging ito, nakasulat ang magalang na pamamaalam ng sumulat sa kanyang sinulatan. At ang lagda naman ay dito nakasaad ang pangalan ng nagpadala ng liham. Narito ang isang halimbawa ng liham pangkaibigang pakikiramay. Ngayon, sagutin natin ang sumusunod na tanong batay sa liham na tinalakay. Una, ano-ano ang nakasulat sa pamuhatan? Pangalawa, bakit ito tinawag na pamuhatan? Pangatlo, paano sinimulan ang bating panimula? Pang-apat, ano ang nakasaad sa unang linya ng liham? Pang-lima, bakit sumulat si Zenon kay Gio? Pang-anim, bakit nabalitaan ni Zenon ang nangyari sa lola ni Gio? Pang-pito, bakit tinanong ni Zenon kung kailan ang burol ng lola ni Gio? Pang-walo, sa iyong palagay, nasaan kaya si Gio? Pang-siyam, kung ikaw ang susulat ng liham pakikiramay sa iyong kaibigan, ganito rin ba ang isusulat mo? Bakit? At pang-sampu, bakit mahalaga na gumawa ng liham tulad na lamang ng liham pakikiramay? Mahusay mga bata! Narito pa ang isang karagdagang gawain. Ito ay tinatawag na komensulat, kung saan pagtapatin ang nakasaad na bahagi ng liham sa hanay A at hanapin ang sagot nito sa hanay B. Isulat ang titik sa patlang. Isa-isahin ang bahagi ng liham at ipaliwanag ayon sa pagkaintindi. Sa isang buong papel, sumulat ng liham pakikiramay sa iyong kaibigan. Gawing gabay ang tinalakay ng guro. Huwag kalimutan ang mga tagubilin sa pagsulat ng liham. Makipagpalitan sa katabi at sikaping magbigay ng komento sa liham na isinulat ng kaklase. Day 2. Isulat sa sagutang papel ang mga bahagi ng liham ayon sa tamang ayos nito. Uri ng mga liham pangkaibigan or 6Ps. Kabilang rito ang liham ng pakikiramay, liham pagbati, liham paanyaya, liham pasasalamat, liham pangungumusta, liham paghingi ng payo. Narito naman ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng liham pangkaibigang pakikiramay or 5Ps. Una, tiyakin ang dahilan kung bakit ka sumulat ng liham. Balikan ang mga halimbawa ng liham na inilahad. Sa unang bahagi pa lamang ng liham ay tinutukoy na agad ang dahilan ng pagliham. Pangalawa, tiyakin na ang mga salitang gagamitin sa pagsulat ay madaling maintindihan. Pangatlo, tiyaking tama ang baybay ng mga salita lalo na sa pangalan, tirahan at petsa. Mahalagang wasto ang pagkakabaybay ng mga salita dahil baka iba ang maging kahulugan ng mga ito lalo na sa address at petsa. Pang-apat,
tiyaking maikli at direkta ang nilalaman ng liham. Iwasan ang maligoy na mga salita. Panglima, tiyakin ang paggamit ng magagalang na salita. Iwasan ang pagsasabi sa liham ng mga pahayag na okay lang iyan, huwag kang mag-alala, lilipas din iyan, huwag kang malungkot, dahil hindi naman ito makakatulong at parang nawawala ang paggalang sa damdamin ng namatayan. Tandaan, may sinusunod na format sa pagsulat ng liham. May mga bahagi rin na dapat tandaan. Balikan ang halimbawa. Marami ang uri ng liham pangkaibigan. Ang halimbawa ay isang uri ng liham pangkaibigan, ngunit ang laman nito ay tungkol sa pakikiramay sa kaibigan na namatayan. Ngayon ay sagutin natin ang mga sumusunod. Isa-isahin ang mga bahagi ng liham. Bigyan ito ng kahulugan ayon sa iyong pagkaunawa. Karagdagang gawain. Isulat sa sagutang papel kung anong bahagi ng liham ang nagtataglay ng sumusunod sa bawat kahon. Gawing patnubay ang mga gabay na dibuho upang maiugnay ang mga dating karanasan ng mag-aaral sa inaasahang matututuhan bago basahin ang liham. Tukuyin kung ano ang tawag sa mga ito na bahagi ng liham. Day 3. Ngayon ay bumuo ng makabuluhang pangungusap gamit ang iba't ibang uri ng pangungusap tungkol sa balitang iyong narinig na may kaugnayan sa kahalagahan ng pagtutulungan at pagtitiwala sa kapwa gamit ang mga nakatalang payak na paksa at panaguri. Ngayon naman ay isulat ang P kung ito ay pangungusap at DP kung hindi. Isulat ang tamang sagot sa iyong sagutang papel. Mga bata, alam mo ba ang pagkakaiba ng mga pangungusap na binabasa mo araw-araw? Mahalaga ba na pag-aralan ito? Ano ba ang pagkakaiba nila? Ngayon ay ating talakayin ang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Nariyan ang pagsalaysay o paturol. Ito ay nagkukwento ng pangyayari, nagbibigay ng impormasyon, maaaring naglalarawan o nagpapaliwanag ng isang bagay. Ginagamit ang tuldok na bantas bilang panapos na pahayag. Halimbawa, nalungkot ako nang mabalitaan ko ang tungkol sa iyong lola. Patanong, naglalahad ito ng pag-uusisa o pagtatanong. Ang tandang pananong ang ginagamit na bantas. Halimbawa, kailan ang burol ng iyong lola? Pakiusap, nakikiusap at gumagamit ng mga katagang paki, maaari ba, pwede ba, pakisuyo o ang salitang please. Ginagamit ang bantas na tuldok o tandang pananong. Halimbawa, kung may libreng oras ka, maaari kayang magkita tayo para makapamasyal? Pautos. Ito ay nag-uutos. Ang mga bantas na tuldok o tandang padamdam ay ginagamit batay sa tono ng pahayag. Halimbawa, kunin mo itong abuloy namin ni inay. Padamdam. Ito ay nagpapahayag ng matindi o masidhing damdamin tulad ng pagkagulat, pagkatuwa, kalungkutan, galit, sakit at iba pa na may kinalaman sa pagpapahayag ng damdamin. Ginagamit ang bantas na tandang padamdam. Halimbawa, naku, namatay na pala ang iyong lola.
Ngayon ay sagutin natin ang mga sumusunod. Dugtungan ang mga hugnayang pangungusap upang mabuo ito. Karagdagang gawain, sagutin ayon sa iyong pagkaunawa. Mga bata, ano ang pagkakaiba ng payak, tambalan at hugnayang pangungusap? Day 4. Basahin mo ng wasto ang mga pangungusap. Ibigay kung anong uri ng pangungusap ang bawat isa. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ngayon ay pagtambalin ang dalawang sugnay na nakapag-iisa sa hanay A at B upang makabuo ng tambalang pangungusap. Gumamit ng wastong pang-ugnay. Isulat ang iyong sagot sa papel o sa kwaderno. Ngayon ay ating talakayin naman ang uri ng pangungusap na ayon sa kayarian. Una ay ang payak. Ito ay binubuo ng isang kaisipan lamang. Halimbawa, nakikiramay kami ni inay sa kamatayan ng iyong lola. Pangalawa, ang tambalan. Ito naman ay binubuo ng dalawang pangungusap na pinagsama gamit ang mga pangatnig na at, pero, subalit, ngunit, o at iba pa. Maaari ring gumamit ng bantas na tuldok. Halimbawa, nalungkot ako nang mabalitaan ko ang nangyari sa iyong lola, ngunit natuwa ako dahil nakasulat ako sa iyong muli. Pangatlo, ang hugnayan. Binubuo ng isang pangungusap o isang sugnay na makapag-iisa at isa pang sugnay na hindi makapag-iisa. Ginagamitan ito ng mga pangatnig na dahil, kung, upang, kapag, at iba pa. Halimbawa, kapag may libreng oras ka, sana ay makapagkita tayong muli. At pang-apat, ang langkapan. Ito ay binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa. Ginagamitan din ito ng mga pangatnig. Halimbawa, nalungkot ako nang mabalitaan ko ang nangyari sa iyong lola at nalungkot kami ni inay nang malaman na patay na ang iyong lola. Gayunpaman, nakikiramay kami sa nangyari. Ngayon ay magkakaroon naman tayo ng tatsulagom, kung saan sa pamamagitan ng tatsulok, buuin ang konsepto ng hugnayang pangungusap. Gawing gabay ang mga tanong at isulat sa tatsulok. Narito ang mga tanong. Una, ilang pangungusap na makapag-iisa ang bumubuo sa hugnayang pangungusap? Pangalawa, ilang sugnay na di makapag-iisa ang nasa hugnayang pangungusap? At pangatlo, ano ang tawag sa pandugtong ng pangungusap na may isang kaisipan upang maiugnay sa sugnay na hindi makapag-iisa upang mabuo ang hugnayang pangungusap? Mahusay mga bata! Ngayon naman ay tukuyin kung anong uri ng pangungusap ayon sa kayarian ang sumusunod. Isulat sa patlang ang P kung ito ay payak. Isulat naman ang T kung tambalan. H kung hugnayan
at isulat ang L kung langkapan. Basahing mabuti ang mga salitang nasa loob ng kahon at tukuyin ang kayarian ng mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang titik ng iyong sagot sa papel o sa kwaderno. Una, ang bata ay sumasayaw. Pangalawa, niyakap niya ang kanyang mga anak at masaya silang nagkwentuhan. Pangatlo, nagkasakit si Lola dahil sa sobrang pagtatrabaho. Pang-apat, masaya kaming naglalaro nang biglang umiyak si Rona. At pang-lima, magluluto ka ba o maglilinis ng bahay? Mahusay mga bata! Salamat sa pakikinig. End of week 2. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!